Nagsalita na ang umunoy ginamit na doppelganger ng dismissed mayor ng Bamban-Tarlac na si Alice Guo. Sa naganap na Senate hearing nitong Martes, September 17, nilahad ni Kat ang ipinag-utos di umano ni Alice sa kanya. Kwento ni Kat Salazar, taong 2017 pa umano siya nagumpisang magtrabaho kay Alice Guo bilang sekretary nito sa QJJ Farm. Nang maging mayor na umano ng Bamban-Tarlac si Alice Guo, bukod sa pagiging secretary ni Kat sa QJJ Farm ni Alice, binigyan din umano siya ng posisyon sa munisipyo. Kasama nito ang isa pang secretary ni Alice sa kanyang farm na si G. Pepito. Sa kanilang naging salaysay sa Senado, sinabi nilang sinusunod lamang umano nila ang iniutos sa kanila ng kanilang Ma'am Alice. Kaya hindi umano nila alam kung mali na ba ang kanilang ginagawa dahil bilang empleyado lamang umano sila ay natural lamang na sundin kung anong iniuutos sa kanila ng kanilang amo. Bakit din, no? Tanungin ko sa inyo, yung tinanong ko sa kanila ngayon lang, bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag? Miss Kat. Your Honor, yun po yung instruction po ni ma'am. Si Miss Mayor Alice ang nag-instruct sa inyo. Opo, tawagan si Miss Cheryl. Okay, so siya talaga. At so kaya yung tanong ko kanina kay Mayor, parang hindi totoo yung sagot nila kasi tanong ko, close ba? Hindi lang silang dalawa bilang business partner o kung ano pa man, close pati kayong mga staff. Kasi unang may importanteng kailangan si Guo Huaping ay in-instructionan kayo, tawagan, no other than Miss Cheryl na nagtatrabaho kay Mayor Kalugay. So, close ba kayo, Miss Kat at Miss G, kay Miss Cheryl? Kayo po ay nagtutulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Hindi po, Your Honor. Hindi ano? Hindi po kami close. Hindi kayo close? Yes po, nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si... Kaya nga po, kung may instruction si ma'am sa inyo ni Miss G or kung may instruction si Mayor kay Miss Cheryl at kailangan huminang tulong sa ibang staff, kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa, tama? Opo, Your Honor. Ayun. Okay, salamat. Miss Kath, makatotohanan ang sagot nyo sa amin yun. Sana sumunod yung principal nyo si Miss Guo Huaping. And paano, before I call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instructionan ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Miss Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono? Yes po. Nasan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha. Huwag kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Tulad ng ibang mga principal nyo rito. Yes, Miss Kath. Okay? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong sekretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Huaping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. So, Tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Miss Kath para magpahanap ng notaryo. yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoke my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ na case? incriminating kung sagutin nyo yung tanong ni SP Pro Sige Tempore? na, attorney, huwag mo mapigilan yung kliyente mo na Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So, paano konektado ang human trafficking case dun sa kung tumawag kayo kay Miss Kath para magpatulong kay Miss Cheryl magpahanap ng Regarding notaryo? po dun sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Miss Kath. Tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my right po. Miss Kath, matanong lang kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit ni Guo Huaping? Kasi remember yung binasa kong mga bahagi ng affidavit, sinabi nung affiant kay Miss G, hindi pa ito pirmado, itong affidavit, papirmahan dun sa
dun sa affiant, no? Kay Alice Leal Guo daw. And then meron lang nagbaba ng bintana, pero sa malayo kumaway, akala niya si Alice Leal Guo. Then pagbalik ni Miss G ng dokumento sa kanya, pirmado niya. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas nun. Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma? po. I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth, ha? Tulad Yes, nung po. simula nyo kanina, ha? Madam Mabalik Chair, ka namin. sigurado SP ka ba na Pro Tempore. si Alice Guo yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Ano yung specific instruction niya sa'yo? Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Okay, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado ron sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask yung lawyer. Guo Huaping. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po sa not an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. Mayor ka dun eh. Imposible mo lang abogado dun. Regarding po kasi dun sa question niyo po na lawyer No, I'm po just asking if there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? Meron naman Oh, po. bakit tinawagan mo pa si Kat at inutusan mo tawagan si Cheryl para maghanap na abogado? Why not in Sorry your po, I own refuse to hometown? answer po. Ha? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamban na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Dahil may na-file na po na kaso po, I invoke my right po. Sorry. Dahil may papagawa siyang illegal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon nung pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Guo? Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. Morning. Wala namang pong van, Your Honor, actually. No, sabi nung affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi na ng totoo mula sa simula na napansin niya yung affidavit di umano ni Alice Leal Guo walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa affiant, ibinalik mo daw. Binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya nung affidavit, pirmado na, bigla magic. Sino yung nasa van noon? Your Honor, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kasinungaling. Okay, mabuti. Yes po, So Your kung Honor. hindi van man yun, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao. Doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, yes, Siya po tama. yung tao. Opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas Tarlac. Yes po, Your Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin. Yes, of course. Opo. Restaurant lang yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Opo, Kapas. hindi ko po sure Okay. yung address, Your Honor. Rustica is Okay. in Concepcion. Parang po, hindi ko po Concepcion. sure. Concepcion. Sorry po. Okay. Yeah. Tapos, Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van is hindi po totoo. Bali po, Your Honor, saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila Kat kinuha ng driver. Sa bahay ni Nakasama Kath? po. Yes po. Tapos? Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Ako lang po yung na-meet ni Kadante that time. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya signed. Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante. At pinakita ko nga yung
kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Dante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, So Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Dante? Opo. Ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ng driver, which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung Yes affidavit? po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Then tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Dante. Pwede mo laman yung Ibang-iba yung date? kwento. SP pro tempore. Yung petsa lang. August Anong petsa 4. nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Dante is August 14 po yata. August? 14 po. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan. Kasi yung panahon yun, alam namin, wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And I'm reminding you, Miss Gia, tulad kay Miss Kat, magsabi kayo ng totoo. Kasi hindi rin kayo ang aming target tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa komite namin, pati kayo madadamay, pati kayo mapaparusahan. Mayor, ituloy ko Madam po, Chair, can I just related question kay Senator Joel. Yes, kay Miss Kat, no? Kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni Mayor Alice sa kanya. Miss Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa iyo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa iyo ay di ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni Ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si Ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, Ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kanya lang po ako, Your No, Honor. but this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me? Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnonotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung Hindi araw din na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabing,
itong pumirma ay talagang nandirito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po, sorry. Alam nyo yung special, yung arrangement. Alam nyo na special. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yun? wala po talaga kaming alam. Hindi kayo nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SB Pro Nung Tempore. tinawagan ka sinasabi mong tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi yun? po, Your Honor. Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. Chi, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong sign. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na. Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Give Sa me the Bamban address. po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Doon mo kinuha. Kanino Yes, po. mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ka lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento Yes doon? po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa... Hindi po nakalock, Your Honor. Walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instructions yan ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin. with your Guo Huaping. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinayin umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Gano? Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Pero wala pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit?
Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. Questions addressed to Mayor Kalugay. Ma'am G, sabi nyo, may sasakyan kayo. Kilala mo yung driver ng sasakyan? Yung nag-drive po sa akin, Your Honor. Yes po. Sino? Kasamahan ko po sa office, Your Sino? Honor. Baka hindi po ako authorized na magbanggit po ng name. Anong pangalan ng driver nyo sa office? It's a simple question of fact, Miss G. Bakit hindi pwede? Para sa ano na rin po nila sa privacy. Okay lang po. Or isulat ko Okay po na, sa papel. oh my God. Huwag na po tayo dumaan sa sulat-sulat pa. Sige po, Your Honor. Fact lamang anong pangalan ng driver sa opisina. Actually po, Your Honor, hindi po siya totally na driver. Kasamahan po namin sa office. Sino ba? Siya lang nagkataon na pwedeng mag-drive. Si Kier po. Sino? Kiel? Kier. Paano Kiel. kung spelling? T-I-E-R po. Kier. Yes po, Your Honor. Naka-payroll sa Bamban. Sa farm po, Your Honor. Opo. Empleyado sa Bamban. Opo, Your Honor. Empleyado. Ano pangalan? Kier? Kier po. Empleyado ng QJJ Farm po, Your Honor. So, eventually, naging kasamahan niya sa munisipyo ng Bamban. Opo, Am I correct? hindi po sa munisipyo, Your Honor. Sorry. Saan? Sa QJJ Farm po. Ha? QJJ Farm, Okay, Your may Honor. kilala ka bang Pong? Wala. Roderick Rangcapollo. Pong. Ang alias, wala. Wala po, Your Honor. Na nagbabodyguard kay si mayor niya. Wala po, Your Honor. Hindi, papakita ko yung picture. Wala. Wala po. Sige. Kayo ba? Salamat, SP Pro Tempore. Isang huling tanong kina Miss Kath at Miss G bago ko balikan yung si Mayor Kalugay dun po sa business relationships nyo ni Guo Huaping. Huling tanong muna kina Miss G at Miss Kath. Anong naisip nyo nung kay Miss Cheryl ipinagkaloob yung trabaho ng pagpapanotaryo? Inasa sa kanya. So, ibig po bang sabihin na may tiwala si Guo Huaping kina Mayor Kalugay at Miss Cheryl na gumawa kahit ng mali basta para sa kanya? Miss Kath? Your Honor, hindi ko po alam. So, pero anong impression nyo nung nasa inyo na kayo naman ang nakay Guo Huaping, pero hindi sa inyo pinagawa yung pagpapanotaryo. In-instructionan pa kayo na kay Miss Cheryl kayo magpatulong. Anong impression nyo doon? Mas may tiwala si Guo Huaping kina Mayor Kalugay at Miss Cheryl gumawa ng ganyang klaseng trabaho para sa kanya? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Miss G? Personally po, Your Honor, wala din po talaga kaming knowledge. Hindi din po namin alam. Kung ano lang po yung instruction, yun lang po yung sinunod po namin, Your Honor. So wala ba kayong pakiramdam na ba't hindi na lang sa inyo pinahanap yung magnonotaryo? Hindi nyo ba naisip bakit pinagawa pa kay Miss Cheryl? Yes, Miss Kath, before I go back to Mayor Kalugay. Opo, Your Honor, yun po kasi yung first time na inutusan po ako na tawagan po si Ma'am Che regarding po sa affidavit, kaya wala po akong idea.